is abante. Lumalago. Na ngayon, ano ang kahalintulad noon? Then are ye my disciples indeed. So kung ikaw pala'y umaabante, hindi atras abante, disipulo ka pala ni Lord. O kaya kung yung ginagawa mo, atras abante, minsan aatras, minsan naman aabante, parang nagchat-chat-chat, hindi ka siguro disciple. Kasi ang disciple, if ye continue in my word, are ye my disciples indeed. Ngayon, bakit nagpapatuloy? Bakit may mga malalago na Kristiyano? Sa 32 sabi niya, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Tingnan niyo po yung salitang free. Kapag po ang isang tao ay walang gapos, malaya siya. Kaya hindi siya maka-atras kasi malaya siya. At bakit siya malaya? Kasi nalaman niya ang katotohanan. So, ibig sabihin, yung mga taong nakaalam ng totoo, aabanti po yan. Okay. Sino yung nakaalam ng totoo? Ito yung pinapahalagahan niya ang salita. Kaya hindi mo yan mapipigil. Ayan sabi ko sa isang kapatira na nandito, saan si papa mo? Nadalo ba? Hindi raw. Siya mismo nagsabi, bakit hindi dadalo? Ayaw, pastor eh. So, ibig sabihin, ang desisyon ay nasa may katawan. Kahit, halimbawa, ang church natin ay dyan lang sa kabila. Kahit po dyan nakatira yan, kung ayaw, darating. Kasi ayaw. Pero yung nais, kahit malayo yan, makakarating. Bakit? Gusto. Ngayon, bakit nakarating? Kasi malaya. Kung may nakagapos doon na trabaho, hindi makalis doon. Nakagapos eh. Nakagapos dito. Sabi niya, they answered him, we be Abraham's seed, and were never in bondage to any man. How sayest thou, ye shall be made free? Sila'y sumagot, kami mga binhi ni Abraham at hindi kami alipin ng kahit sino mang tao. Paano mo nasabing maging malaya kami? Wala naman yan sa amin naka-alipin. 34. Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Sa akin, niyo po ba ang alipin? Yun daw nagkakasala. Kaya yan nagkakasala kasi alipin siya ng kasalanan. So, ibig sabihin, anuman ang ginagawa natin, kaya hindi tayo lumalago kasi mayroong umaalipin sa'yo. Halimbawa, alam natin na ito'y linggo. Ngayon, ang linggo ay para kay Lord yan. So, kapag amo mo o sino man yan, na napa-absent ka, kasi iyon ang umaalipin sa iyo, yung amo mo eh. Hindi si Lord. Kasi kung si Lord, hindi ka pwedeng wala dito. Ngayon, ibig mo sabihin, mas sinusunod mo ang tao kaysa sa Diyos. Kaya po maraming babagsak. Kasi ang umaalipin sa kanya tao o trabaho. Paano aabante ang isang taong alipin? Hindi naabante. Mananatili siya doon sa kalagayan niya. Hanggang doon na lang siya. Bakit? Merong umaalipin sa kanya. Ayan, maliwanag po. Hindi po ito mensahe. Si Lord ang may sabi. Ano sabi niya? Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant
O alipin ka ng kasalanan. And the servant, ito, mabigat. And the servant abideth not in the house forever. Oh. Yung daw alipin, hindi yan mananatili sa tahanan ng Diyos magpakailanman. But the Son abideth ever. Sino lang manatili? Yung anak. Kasi yung, nakita nyo, dalawang asawa, naging asawa ni Abraham. Una, naanakan niya si Hagar. But hindi po yun yung anak sa pangako. Si Ismael, hindi siya. Ang anak sa pangako ng Diyos, si Isaac. So hindi may bibilang yung alipin na anak. Bagamat anak ni Abraham yun. Pero ang pinag-uusapan natin, anak sa pangako. Amen. So sabi niya, and the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. 36, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. So ang tanging makapagpapalaya lang sa atin, sa pagkaalipin, si Lord lang. Tanungin mo ang sarili mo, ano kaya ang umaalipin sa akin? Pag linggo, nandito ka, baka malaya ka nga. Tama? Okay. Huwag po tayong mga ngatwiran. Hindi ka pwedeng mga ngatwiran sa Diyos. Magagawan lahat ng paraan kapag gusto. Tama, mali. O, sino? Ibig mo sabihin, ang nagdedesisyon sa buhay mo, ang ibang tao, hindi ikaw? Tayo po ang magdedesisyon. Hindi ibang tao. Ngayon, pagdating sa impyerno, maililigtas ka ba niyan? Na sinusunod mo? Yan po mabigat. John 8:38. I speak that which I have seen with my Father, and ye do that which ye have seen with your father. Oh, dalawang father ito. Si Lord, may father siya. Pero yung mga kausap niya, mga parisiyo, may father din anya kayo. Uy, dalawa ang father. So dalawa po ang father. Alin kayo dito sa dalawa ang father natin? Sino ba yung tinutukoy naman, pastor, ni Jesus Christ na isang father? The answer and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. So yung mga parisiyo, Mr. Jesus, anak kami ni Abraham. Tayo po'y anak ni Abraham. Pero sabi ng Panginoon, kung anak kayo ni Abraham, gagawin din ninyo ang ginawa niya. Paano ba natin malalaman na tayo'y apo ni Abraham? Ito. Ako po, hindi ako nag-aral ng art. Yung apo ko, hindi rin. Nanalo sa Amerika. Sa painting. Hindi naman nag-aral yan kasi elementary pa lang. Pero nanalo. Natalo pa nga ako eh. Bakit siya? Painter. Kasi yung mga lulo namin, painter, namana namin ito. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan turuan ng isang tao para matuto kapag iyan ay merong pinagmanahan. Hello? Ngayon, kung tayo po'y apo ni Abraham, mamanahin mo din yung karakter niya. Pero kung hindi makita sa iyo ang karakter ni Abraham, baka hindi ka apo. Apo ka nung kabila. Nakuha ka natin. So, kailangan makita sa iyo ang karakter ni Abraham para masabi na ama mo si Abraham. Lulo mo. Kasi ulitin ko, namamana po yan. Kapag ka ikaw ay totoong apo o anak, mamanahin mo ang karakter ng magulang mo. Amen. Now, sabi ro,
But now ye seek to kill me. Oh. Alam natin na ang mga kriminal ngayon, sa mensahe, pinapatay mo ang mensahe. Pinapatay mo, character assassination, yung mga naglilingkod sa Diyos. But now ye seek to kill me. A man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Hindi ito ginawa ni Abraham. Yung ginagawa nyo, na pinapatay nyo ang katotohanan, pinipigilan nyo ang katotohanan, hindi ito gawain ni Abraham. Na sinasabi nyo ama nyo si Abraham, pero iba naman ang ginagawa nyo. Ye do the deeds of your father. Oh, ang ginagawa nyo niya, yung kung ano ang gawain ng inyong tatay. Then said they to him, we be not born of fornication. We have one Father, even God. Oh, hindi niya kami na buhay sa pakiapid. Meron kaming isang ama, ang Diyos. So, nabanggit din si Abraham, nabanggit ang Diyos. Tatay daw nila. 42. Jesus said unto them, if God were your Father, He would love me. Kung ang Diyos niya ang inyong tatay, mamahalin niyo ako. Sino si Jesus Christ? Siya po ang sinugo ng Diyos noon. Sa kanyang panahon. At sa ating panahon, meron ding sinusugo ang Diyos para sa ating kaligtasan. Yan sabi rito, kung mahal niyo ang Diyos, mamahalin niyo rin ang sinugo. Mahal niyo ba ang sinugo ng Diyos sa buhay niyo? Walang maka-amen. Mahal nyo ba ang sinugo ng Diyos sa buhay nyo? So doon lang makikita kung ikaw nga ay anak ng Diyos. Sabi ni Lord, kung totoong kayo'y anak ng Diyos, mamahalin nyo ako. Nagagawa ba natin to? Mahalin yung sinugo sa buhay natin? Hello? Mahina ang amen. True oneness of God. I wonder if this great thing, this ecumenical council that we got in the world today, and the world council of churches forming together make us all one. So yan po ang nilalakad ngayon ng Antikristo. Magkaisa tayo. Parang maganda ano? So itong Antikristo, nilalakad na nila ngayon na buong mundo magkaisa. Bakit? Kasi ang isinusulong nito is one world government and one world religion. So kaya maganda pakinggan. Okay, magkaisa. Okay. I wonder, sabi niya, if they realize that is exactly what the scripture said, they would do. So sinabi ng Bible, na iyan ang kanilang gagawin. Iporma ang buong mundo magkaisa sa one world government. But they think it's the most wonderful thing in the world that all of us can join hands and be one. Jesus said, Jesus prayed that we might be one. Sa John 17, ang prayer ni Lord, magkaisa ang mga alagad. Pero hindi sinabing kaisa mo ang mundo. Wala po tayong mababasa, makiisa tayo sa mundo. Ang manapa, ang sabi ni Lord, lumayo kayo sa mundo. So ibig sabihin, hindi yun ang unity sinasabi ng Panginoon. Ang unity, yung mga Kristiyano magkaisa, at iyan din yung prophecy dito minsan. Nandito tayo. Ano sabi ng prophecy? Magkaisa kayo. Tanong, nangyayari ba? Nangyayari ba yung magkaisa? Kasi yun ang prophecy. At yun ang prayer ng Panginoon, magkaisa kayo. Itanong mo, nagkakaisa ba tayo? Tama, mali. So, hahanapin ni Lord dyan yung pagkakaisa. Nakikiisa ba tayo? Amen. Jesus prayed that we might be one, that
is true, but not that kind of one. So ang plano ng Antikristo magkaisa dahil ang plano nila is one world government. Pero hindi yun ang nais ni Lord. Ang nais ni Lord, ang lahat ng mga totoong mananampalataya magkaisa. He said, be one as I and the Father are one. Yeah, be that kind of one. So anong unity ang sinasabi ni Lord? Maging katulad kayo, ako at ang Ama iisa yan. So tayo, si Lord at tayo maging isa na nagkakaisa. Okay. Then how will that be? The word in us would be the anointed word. That is the oneness of God. Okay. Now, sino yung tinutukoy ni Lord? Natatay nyo anya, sabi niya sa mga Parisiyo. Ye are of your father, the devil. Oh. So kung ang Diyos po ay tatay, ang demonyo rin tatay din. Sino sa dalawa ang tatay natin? Pero, si Lord ba? O yung sinasabi ni Lord, ye are of your father the devil, and the lust of your father he will do. Oh. Ano po ang trabaho ng Satanas? Meron din siyang gawain. At kapag iyon ang ginagawa ng tao, sinusundan niya lang, namana niya lang sa tatay niya yung ginagawa niya. Ano yan? He was a murderer from the beginning. Siya'y mamamatay, tao, mula pa sa pasimula. And abode not in the truth, at hindi siya nananatili sa katotohanan. Because there is no truth in him. Walang katotohanan kasi when he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So, check. Sino po ang tatay natin? Kasi pagka ang tatay mo, Diyos, magmamanifesto sa atin ang karakter ni Abraham. Ano ba si Abraham? Okay, hindi ko na po ito si Abraham po, lahat ng sinabi ng Diyos, ginawa niya. Unang sinabi ni Lord, humiwalay ka sa mga kamag-anak mo, ginawa niya. Sabi ni Lord, bibigyan kita ng anak. Nung binigyan ng anak, sabi ng Panginoon, ihandog mo ang anak mo. Ay ang paghandog mo sa anak, gigilitan mo ng liig. Susunugin. Ginawa ni Abraham. Tayo kaya, kabagay sabi ditong isang ito, kaya mo ba ihandog ang anak mo? Oo, pastor. Biro mo yan. Hello? Mahihirapan tayong gawin yun. Pero si Abraham, ginawa niya. Amen. Yan po ang mananampalataya. Wala siyang hihindian pag si Lord ang may sabi. Wala siyang hindi gagawin pag si Lord ang may sabi.